Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako uli ang inyong abang lingkod, JDB. At pag-usapan natin itong latest survey, no? At eto nga ho ang pinaka-biggest loser po rito. So si VP Sara pa rin naman po. Let's recognize si VP Sara pa rin po ang may pinakamataas na satisfaction rating, pati rin ho sa kanyang net satisfaction. Pero may downside po ito. Okay? Siya rin po ang may pinakamalaking pagbagsak. Ika nga siya yung biggest loser na naman. 'Di ba? Merong isang nakaraang survey din, siya rin. Ngayon eto po, siya na naman. So talaga nga hong downtrend na talaga si VP Sara. Okay, at ito po ay ang sa SWS survey. Now, pero congratulations dito kay SMR syempre sapagkat 16 points po yung iniangat niya. Okay, sa kanyang net satisfaction second quarter survey po ng 2024. Alright, and then si PBBM naman po, yung kanyang net satisfaction umangat naman ng 7. Okay, ng 7 points. Dating 20, so ang inangat po ay 7. Alam nyo, kahit pa isa-isa lang yan, basta paangat, 'di ba? Malaking bagay, lalo na sa presidente. Dala ho ng Pangulo ng Bansa ang lahat ng problema. Sabi nga nung isang business tycoon na nabasa ko sa FB, kawawang PBBM sapagkat minana niyang lahat ng problema ng bansa. Alam niyo, doon kagabi natawa ko ron Bakit bakit ako natawa doon sa part na yon ng mabasa ko? Kasi nga ho, ang ibig sabihin nun, ano ba pinamana talaga ng nakaraang administrasyon kay PBBM? Problema? Nagtatanong lang naman ako Kasi bakit niya nasabing ganon? Alam niyo kasi, ano man yung mga nangyayari sa bansa natin, isa ho sa mga pangunahin na nakakaramdam ng epekto nito, walang iba kung hindi ang mga negosyante. Okay? Sila ho yung mga nakakaapekto, nakakaranas talaga ng epekto nito. Okay, so tingnan natin to. So sabi nung isa, si Yayam, ayan sabi ni Yayam, Yayam Dizon. Okay? Sabi niya diyan, sobrang ganda ng umaga ko. Sumadsad ang net satisfaction rating ni Vice President Inday Sara Duterte from 63 ng March up to 44% ng June 2024. Sabi niya, SWS, kayo ba? Eto, para mas malinaw. Okay? Kay Chis Escudero, wala talagang wala namang makukumparahan, okay? Kasi kakaupo lang naman niya sa pwesto. Pero ang kanyang net satisfaction po ay 47. Etong kay VP Sara, 44, 19 points ang bagsak, 16 points ang kay SMR. So congratulations again kay SMR. Okay, sabi rito the biggest loser Sara's net satisfaction rating declines across all regions. Nakikita natin mga pruweba dyan. Totoo nga ba na sa lahat ng lugar ng Pilipinas bumabaho ang net satisfaction? Ang net satisfaction rating po ay nakukwenta po ito sa paraan ng pagkwenta ng satisfaction rate. For example, satisfaction rate is 90. Tapos yung dissatisfaction po naman, titignan rin naman kung ilan. Halimbawa, yung dissatisfied po ay 30. So yung sagot po doon, yun na yun, yung kanyang net satisfaction. So 90 minus 30, so 60 lang. Diba? Ganun lang po yun. Ang pinakamasakit po dito, yun pong tawag dito, yung dissatisfied. Yun ho ang pinakamasakit. Okay? Sabi dito, 16-point increase in the net satisfaction now at plus 29 is a testament to the collective dedication of my colleagues in the bigger chamber. Sabi ni SMR. Okay, saglit ha.
magbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ito. Okay, I'm back. Pasensya na po kayo. Talaga nadi-distract lang ako ron sa pusa na yung kay Sela. In-hit yung pusa eh. Talagang makulit. Okay, so magandang araw uli sa inyong lahat mga kababayan. So ito na nga ho. Ito naman po yung nirereklamo nila. Kasi hindi ko naman din maintindihan kung bakit ba naman po itong grupong Bagong Pilipinas Good Governance at saka itong Bagong Pilipinas Good Governance ito ho pahamak kaya tuloy nagdi-dispute yung mga full morons. Okay? Tignan niyo naman kasi mali naman po kasi ang ginawa nilang comparison. So etong si PBBM ang ginawa nila 55 yung plus 55 ni PBBM. Okay. Satisfaction ito diyan sa Visayas. Yan. Tapos yung ito yung satisfaction ha. Tapos kinumpare nila doon sa sa net satisfaction ni VP Sara. Kaya po dinidispute nila ito. Pero ngayon titignan naman po natin. Okay, ayan tuloy dinidispute nila. Sabi PBBM supporter social media ayan are cherry picking. Okay? From the SW's data for their public relations materials. Yan. Mali 'di ba? Kasi dapat po ang pag-compare ng survey ay pula sa pula, itim sa itim. Okay? Kung ang net satisfaction po ni PBBM ay plus 27, then ang kay Sara is plus 44. Then titignan nyo na lang kung alin pa yung bang nagka-problema. But let me tell you this. Overall, kahit ipagmalaki pa nila rito na VP has 65% satisfaction rate, well, I would say that PBBM actually has for me, meron po siyang 68.33 overall satisfaction. Yan po. Ito, 68.33 overall satisfaction. Yan po ay plus 73 mula po sa expected fulfillment of promises. Mamaya may kita nyo lahat yan. Plus 62 naman po sa benefits from foreign visits ni PBBM. Okay, and then expectations about PBBM success ay plus 70. No, now, if you add this up, there's a 3 and then divided by 3, makukuha nyo po 68.33. Yan po ang positibo pong rate nila para po rito kay PBBM. Okay, hindi po. Bad trip nga kay Duterte yan si I.M. Dizon. So, eto na. Ngayon, eto nilabas din nila. Si PBBM daw po ang may pinaka mababang survey po sa Mindanao, which is totoo naman po yan. At ito po ang dahilan, ulitin ko lang, ito po ang dahilan kung bakit si PBBM po ay tinitira-tira ni Sara ng kanyang dramang gubat na yung Mindanao, yung sa Davao City na flood control project na wala daw pondo. Baka daw gusto ng pondohan. O yun. Kaya po doon ang tira niya ngayon. Dahil nakita niya ng kampo niya sa mga analysis nila, si PBBM mahina sa Mindanao. Natural. Todo paninira ng paninira sila .
'di ba? Ngayon, puntahan naman po natin ito pong, mismong yung survey po mismo ng ating pangulo. Kasi sabi nila, eh, "Bakit gano'n? Hindi man lamang ninyo tinatalakay ang survey nung kay PBBM." Okey, sabi ko, "Pasensya na kayo, hindi naman po kasi ako yung nag-discuss." Tangina rin naman ako sa yabang ano ho, grabe. Oh, eto ho, tingnan niyo ha. Eh, siyempre pagbibigyan natin, gano'n naman, eh, kailangan naman talaga makita natin lahat. Sabi ko nga, i-compare natin ng i-compare ng tama. Okay, and Joe Cab, shoutout sa'yo, magandang araw, stay put, okay? Makinig ka lang para maintindihan mo, okay? Sapagkat yun pong mga full moronics, pinaninindigan po nila ang tawag na bago sa kanila. Hindi na po sila DBS or Duterte Basta supporters. Ang tawag po sa kanilang bago ngayon ay full morons because they love to stay bobo. Ay, ano pala, mali pala ang tawaging bobo. Sabi nga po ni RSA, tawagin daw po silang mga ano, mga tawag dito, impatient. Okay? Oh, makinig ka lang, makinig ka lang. Sabi niya, "Ang mga tao na maghusga, huwag mo kaming otohin, tumira ka rin." Ay hindi po, ako nga tama spelling ko, kayo mali, eh. Okay, so makinig ka lang, makinig ka lang. Stay ka lang diyan. Okay, bigyan kita mamaya ng ano, bigay mo GCash mo sa'kin, bigyan kita, padalhan kita. Okay, stay ka lang diyan, pero kailangan pumasa ka sa quiz. Okay? So ito po ay survey na lumabas po ng June 23, July 1, up to July 1, 2024. Okay? So sinasabi po rito, puntahan natin 'to, para mas madaling maintindihan, eh. Eto. So makikita niyo rito, talong-talo po ni Tatay Digong si PBBM. Lahat po ng mga presidente 'yan mula po kay Cory Aquino hanggang kay PBBM. Si Tatay Digong po, taas ng, rating niya nagsimula, 'di ba? Hanggang sa natapos. Pero tingnan niyo laki ng bagsak dito ta's tumaas marurot din pataas. Ito kay PBBM, ayan taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas. Okey, gano'n. Okey, so may mga ibig sabihin naman po 'yan, okey? Oh, hindi ako nagche-cherry picking pinapakita ko sa inyo. Okay, so rito naman sa mga ano 'yan, eh, lahat ng mga presidente 'yan. Oh, net satisfaction ratings of presidents, kay PBBM +48, ganyan. Hindi naman natin alam kung anong issue, eh. Okay, dito tingnan niyo public ito ho, public satisfaction with President Ferdinand Marcos Jr. Okay, so rito nila nakuha yung, net niya na 27 magmula po ng 20, nung March 24. So maganda po ang ibig sabihin nito, umangat ng 7 puntos. At ang kanya pong, satisfied ni PBBM, talaga namang bumaba magmula po ng December 2023, yung end quarter po, fourth quarter ng 2023, 65. Pagdating ng first quarter, 50. Pero pagdating po ng second quarter, tumaas po si PBBM, naging 55. Okay? Ngayon, ang, dissatisfied niya po nitong, March 31 ay bumaba ho ng 3 puntos, 28 na lang. Bakit kaya, 'di ba? So again, ang pagkuwenta po ng net satisfaction, kunin niyo po itong, satisfied, 55, and then ibabawas niyo po itong dissatisfied. Yan, 55 minus 28, eto po yung sagot. Now, pagdating ho rito sa NCR, ganyan, Balance Luzon, eto po yung mga ratings. Okay? Yan. So rito naman sa page 2, public satisfaction with President PBBM din. Okay, ito po yung mga age bracket. Huwag kayong mag-alala, you can study this by yourself. Nandiyan po sa ibaba mamaya after this live yung mga links na kailangan ninyo para makita nyo po ito. So ito yung mga edad, tumaas dito si PBBM, bumaba, ayan, sa 18 to 24, 25 to 34, ayan. Okay, so ibig sabihin umaangat po ang pangulo natin. So 'di ba? Sa mga matatanda, mga senior mga magsi-senior pataas, plus 40 na siya rito. Dito naman po sa
45 to 54, mula po sa 13, naging 21. Grabeng taas yun, ha. Magmula naman dito po sa 35 to 44, mula 19, naging 20. And then, dito naman sa 25 to 34, naging 12, ngayon naging 18. Okay. So, ito, tignan nyo, ha. Expected fulfillment of the President's promises. Yan. So, dito, ang naniniwala po ay na all or nearly all, okay, na yung expectation po nila. So 9, and then yung lahat ng pinangako ng presidente, naniniwala sila na ito'y makakamit, 9%, and then 17% yung most, and then yung nagsasabi naman ng meron bang ilan-ilan, ito ho ay 48%. Yung nagsasabi namang wala naman o halos wala namang nangyari, walang natupad, yan po 23. Okay? So parang nag-reflect lang yung yung nakaraang survey. Marcos supporter ka ba o Duterte supporter? Hindi na pinag-uusapan ng Dilawan ngayon, no? Because the real Dilawan is Duterte kasi naman talaga. Sila naman talaga po, isa sa mga Dilawan. PDP laban was Cory Aquino's political party. At sino po ba ang dalawang taga-PDP laban na kalaban ni Apo Lakay? Aquilino Pimentel Sr., the founder of Laban, founder of PDP, sa Padapa. And then Laban, the founder was Ninoy Aquino. Same purpose, to oppose Ferdinand Marcos Sr. Diba? Pero tignan nyo naman, ha, dito, yan, received extent of benefit from President's foreign visits. Yan, so very much benefit, and then much benefit, okay? And then little benefit, almost no benefit at all, 17. Ito po ang pinaka nakakatakot ditong lumaki. Okay, so kung titignan ninyo dati panahon ni Ramos, ang taas-taas po niyan. Pero dito ho, pagdating kay PBBM, so 14 noong October 2022, nung bagong simula siya. Tapos ngayon, naging 17, konti lang yung tinaas nila. Okay, yung little benefit from 30, naging 34. And then yung 39, naging 37 sa much benefit. Yung 16, naging 8. Okay, so puro positive pa rin naman. Ito naman, ang expectations about President's success. Philippines, no? So kinumpare po yung mga presidente mula kay ERAP, kay Pinoy, kay Digong, at kay PBBM. So marami naman pong mga nagsasabi na tungkol sa tagumpay niya, napakaaga pa. Totoo naman talagang napakaaga pa, 'di ba? To judge kung ano yung magiging success rate ni PBBM. Okay? So 60% po, and then yung mga nagsasabing will be unsuccessful, 18 lang, and 22 will be successful. Itong yung March 2024, the second quarter. Now, ito naman ang pinakamaganda rito. Ito yung chapter 5. Public satisfaction po ni PBBM raw by expected fulfillment of President's promise or promises mula ho ng October hanggang June 2024. Mula nung maupo si PBBM, di ba, June 30, so second, naglaro na sila ng third quarter niyan hanggang October 2022. Okay, so dito ang pecha, dito tayo sa June 24. Tignan nyo, ha, ang public satisfaction po ng mga tao, dito, ha, ito yung latest, ay 81%. Okay? 81% po. Yan, para mas malaki. 81% yung dissatisfied po sa public satisfaction. Yung expected fulfillment sa mga pangako ng Pangulo, ano-ano ba yon? Siyempre, hindi kasama yung 20 pesos na bigas. So, 9 lamang po yung dissatisfied. Okay, so ang kanyang net dyan is plus 73. Nung mag-start si PBBM, nandito pa yung bagong amats pa ng mga tao na nagoyo ng mga vloggers na nagpipitch ng ginto. Pag nanalo si PBBM, magbabagong ekonomiya natin, babayaran lahat ng utang, bibigyan ng ginto mga Pilipino. May mga ganun eh. So kaya po ganun kataas, todo-todo.
Then kalaunan nitong March 2024, 81%, then in June first quarter, second quarter hindi po nagbago, naging parehong 81% pa rin, okay? Ang nagbago lamang yung March po, yung first quarter ng taong ito na 11% bumaba po sila. Yung mga dissatisfied naging 9 na lang. So sa mga nagsasabi po yan ng lahat, okay? Yung pangkalahatan pong kanilang satisfaction sa mga pinangako ng presidente. I would say, ito pong dalawang ito, tong all or nearly all, ito pong mga taong ito ang nakakaintindi na yung sinasabi nila na banat nila sa Pangulo na 20 pesos, gagawin ng bigas 20 pesos ang kilo, hindi po nila yon pinaniniwalaan. Ibig sabihin, hindi nila ito hinahawakan na bilang totoong kabilang sa pinangako ng presidente. Okay? Yan. Kasi yung mga kalaban ni PBBM, pinampi-fake news yun sa kanila. Alam ho ng mga taong ito, ng nearly, yung all or nearly all, and then yung most, alam nila na hindi yan mangyayari kasi yung cost of palay pa lang, yung production, napakalaki kumpara doon sa sinabing 20 pesos. Okay? Yun ang aspiration ng presidente. Ang problema nga, sa cost of production, talo na eh. Di ba? So nakikita po nila rin naman yung iba pa tulad ng pakikipaglaban sa West Philippine Sea, 'di ba? Yung pagpo-promote ng pangulo natin ng ating bansa sa labas, ganun din yung pagsulong niya sa ating ekonomiya, and then nakikita rin ng mga tao yung pagbagsak ng unemployment rate, 'di ba? So recent na nga nasa 3 point something na lang, dating nasa 4.8 yata 'yon. So ibig sabihin, lalo hong dumarami yung mga Pilipino na nagkakatrabaho. Iilan na lamang yung percentage na wala. Although if we translate that, still million pa rin po ang walang trabaho. Okay? So yun po naman yung katotohanan doon. Pero ang maganda, hindi sumusuko ang gobyerno maghanap ng paraan makapag-provide ng opportunity sa trabaho. And then yung almost none, ito talaga ho yung mga sagrado de kandado ang kanilang mga isipan. Okay? So 56 for June, and then March is 60, bumaba pa rin ho sila. Okay. So ang trend po ng ating presidente, bumabalik po siya dito sa October 2022. Na nagsasabing, hindi, wala talaga yan. Wala mangyayari dyan. Okay? Ang ganda nga nito eh. Kaya po, ang problema, hindi po nila ito tinatalakay ng iba. Okay? Pero ito, buti nga nahanap natin ito eh. Kasi I saw a comment sa isa sa mga nag-content nito, bakit daw kay Sara lang ang tinutukan? Kasi yun ang latest. Pareho lang naman po kasi ng petsa na ito po kung kailan po ito inilabas. Okay? So ito naman, public satisfaction kay PBBM by perceived extent of benefit the Philippines get from President Marcos so foreign visits. Yung mga biyahe po ni PBBM. Okay? So ito po yung kanilang response dito. Very much benefit daw ang nakuha natin. So noong June 2024, nag-end po si PBBM ng 75 satisfied, tapos meron po siyang 13 dissatisfied. Net niya ay plus 62. And then yung match benefit po ay 75, tapos ang 13 yung nag-dissatisfied. So meron siyang positive 61. Okay, so maganda pa rin. Okay, and then yung little benefit, itong tatlong ito, puro positibo yan eh. Okay, positibo yung tatlong yan. So maganda pa rin naman po, lalong-lalo na itong dalawang ito. Napakalaki ng percentage na nagtitiwala sa Pangulo na nakita nila na may nahihita tayo. Kasi totoo naman, napakalaki po ng mga pledges sa mga biyahe ni PBBM. Ang problema lang kasi natin dito, etong ating constitution, hindi po maluwag-luwagan. Pilit na bakit ba kailangan nating manatili sa ating saligang batas? 'Di ba? Na alam naman na po, lagi na lang, taon-taon na lang, identified talaga yan na ito yung nagpapahirap sa atin. Wala tayong foreign direct investments. 'Di ba? Ngayon ano na tayo open market economy tayo matagal ng panahon. Pero ang Pilipinas hindi pa ho nakakasabay. Oh, 'di ba? Kailangan po natin
lumuwag. Iyan pong 1987 Constitution, nandiyan po yan sa sa protectionism pa eh. Pero problema nga natin, marami tayong kailangan na hindi natin napo-produce at ang totoo, import dependent po ang ating bansa. 'Di ba? Although nag-e-export tayo, malakas pa rin po ang ating pag-i-import. Oh. Okay, so maganda sana kung maamyendahan ang ating constitution dahil po yung mga tarantadong nagsasabi na wala naman yan sa constitution, nasa pagpapatupad ng batas yan, mga loko-loko yung mga yon. Alam niyo kung bakit? Sinabi kong mga loko-loko? Eh sila rin naman yung mga taong nagsabi nun eh. O, tingnan nyo ha. Sabi nung isang mama, hindi ko napapangalanan. Ang sabi niya ho dati, malungkot siya nun, sabi niya. Okay, if you, kung ayaw ninyo ng federalismo, okay, ayaw. Pero, amend the Constitution kasi iyan ang magpapaganda ng ekonomiya. Kailangan natin ang foreign direct investment. Putang ina nyo. Miyendahan nyo yan putang inang Constitution. Oh, yun po yung taong nagsabi noon na siya rin ang nagsasabi ngayon na putang ina, wala namang mali sa Constitution. Wala, ayan, maganda ang Constitution ng 1987. Defend the Constitution. Putang ina nyo. Oh, kilala nyo na yun kung sino yon. 'Di ba? So paano niyo paniniwalaan? Eh sarili niya kinontra niya. 'Yun ang problema. Kapag trapo ang politiko, ganyan. Maganda kapag ka nakapwesto, kapag ka wala na sa pwesto, iba na naman ang tono. Bakit? Ikaw lang ang magaling? Oh, 'di ba? 'Yun ho ang tunay na budol. 'Di ba? Kaya nga tayo no, sinuportahan natin ng foreign direct investment, ang federalismo. Eh kung tutuusin, ang federalismo hindi naman gagana sa Pilipinas eh. Imposibleng gumana yan dito. Dahil napakalakas dito ng tawag dito yung monarchical democracy na tinatawag ko. Yung political dynasty, napakalakas dito sa atin. So tuwan-tuwa lang po yung mga incumbent pag napatupad yan. 'Di ba? O, tapos yung mga police natin nasa ilalim nila ng LGU, ayos. 'Di ba? May instant ano sila, private armies. Okay? Ngayon naman, eto naman, public satisfaction din kay PBBM. Ito yung expectation about the president's success. So, will be successful. Naniniwala na magtatagumpay si PBBM, 80. So, yung dissatisfied naman po dyan, 10%. Okay? So, ang net niya, 70. And then, dito naman po yung nagsasabing, hindi yan magtatagumpay. Diba? So, hindi pa rin ho sila solid. Bagamat, merong 25, okay? Tapos 25 yung nagsasabi na ano yan na hindi yan magtatagumpay. Pero hindi naman po kontento diyan sa hindi magtatagumpay si PBBM, 61. So negative 36 po ang net satisfaction niyan eh. Lang yan, bakit ba nagiging net satisfaction yan eh? Negatibo nga yan eh, di ba? So ang nagmamatter po rito, eto pong dalawa talaga. So 70% ng mga kababayan natin, yung net satisfaction or 80% ng mga satisfied naman sila at naniniwala sila magiging matagumpay si PBBM. And then ito naman pong mga kababayan natin na bukas ang puso't isipan. So 47% sa kanila nagsasabi na napakaaga pa naman para sabihin yan. So they're giving PBBM chance, diba, to prove himself. And then yung mga sabing hindi kami naniniwala diyan, dismayado kami. Yan, 29. Okay? So gano'n. And ito naman po yung kanilang sinasabi kanina rin na si PBBM daw po ang may pinakamababa pagdating po sa Mindanao. Yan. So Balance Luzon plus 40, NCR plus 33, and then Visayas plus 9 pagdating po ng Mindanao. Siyempre, baluarte na to ng mga mapanirang uri ng tao. At ito yung paborito ng mga destabilizers.
So ito nga po yung nakita nila na mababa rito si PBBM sa Mindanao. Kaya po ang dramang bukid po ni Sara ay wala namang project na ginagawa rito. Binibitin kami. Merong na-identify ng project pero wala. Sus Mariosep, 6 na taon ng tatay mo. Ano ba sinabi kasi ni Duterte ron? 'Di ba? Hindi ko unahin ang Mindanao. Alam mo, kahit ikaw ang presidente ng Pilipinas at galing kang Mindanao, I mean, kahit galing ka sa lugar na yan, dapat po walang maiiwan. Alam nyo naman ang Mindanao ang pinaka nangangailangan din ng infrastructure projects. 'Di ba? Ang presidente galing doon. Dating presidente si Digong. Pero bakit po niya hinuli sa pag-develop ang Mindanao? Sa palagay nyo, bakit hinuli ni Duterte sa pag-develop ang Mindanao? Inuna yung ibang mga lugar. Alam niyo kung ano ang sagot doon? O di i-comment nyo. Okay? Ito ho yung sagot doon. Kaya po inuna niya is simply to please, nandun siya sa please everybody. Okay? Ganon. So yung mga lugar na hindi siya kilala, doon niya pinakilala muna ang sarili niya. Pagdating ng Mindanao, kilalang kilala siya kasi kahit na sila kumakalabang sikmura, lumalangoy sa baha, lumulusong sa putikan, okay lang po yun sa kanila. Okay lang po yun sa kanila kasi nga po, they're taking proud pa rin dahil, hey, taga rito yan si Digong, galing yung Mindanao. Ganon. Kaya kahit na yung pangangailangan hindi nabibigay sa kanila, 'di ba? Na inaasahan nila sana dahil taga ron ng presidente, diniprive po sila ni Digong. That's a fact. Totoo po 'yan. Sinabi niya 'yan. Okay? Now, eto naman, aba naman natin ito. So ang sagot ko pa rin doon, bakit pagdating ho sa Mindanao, biniti niya Mindanao? Para ho manatili ang mga taga Mindanao na umaasa lamang kay Digong at sa China. 'Di ba? Meron siyang kahawig na ganyang sinabi. Tangina niyo, magtiis kayo sa hirap. Mahirap ka? Magtiis ka. Hayop talaga, no? Yung mga taga Mindanao, diniprive niya sa kanilang pag-asa na magkaroon ng katuparan sana na si Digong ang kanilang magiging susi sa pag-develop. Ano nangyari? 'Di ba? Alam niyo ba na yung Mindanao Railway Project, kung bakit po ito naunsyame? Kaya ho naunsyame ang Mindanao Railway Project, kasalanan rin po ni Duterte. Tignan niyo isa yan sa pinangako sa kanila na tutulungan ng popondohan. Malaki pong pera yan para hindi pondohan ng China. Pero bakit hindi po natuloy? 'Di ba? Bakit hindi po natuloy? Kasi po ipinasok ni Duterte ang pogo sa Pilipinas. At merong banta ang China na pag itinuloy mo ang pogo sa Pilipinas, hindi na namin kayo popondohan. Naalala ko yan Ano ho ang kapalit nun? Mindanao Railway. Kaya po noong 2020 initsipwera na ng China si Digong, hindi na pinapansin yan. Baliwala na siya. Kasi 2018 ipinasok niya rito itong pogo na isinusukan ng China dahil ang biktima mga citizens nila, mga mamamayan nila. Isipin niyo paano nilang parurusahan ang kriminal, yung perpetrators nasa labas ng bansa. Tapos itong nagsasabing kaibigan nila, si Duterte, ipinasok, binigyan ng platform, ika nga. 'Di ba? Ang inaayawan nilang illegal para sa kanila na gawain ng pogo dito sa Pilipinas. Pinalawak. Naging number 1 tayong bansa pagdating sa dito sa Southeast Asia, number 1 tayo sa sugalan. Sino ho ba nakinabang doon? Definitely hindi ang Pilipinas, hindi ang China, kung hindi ho ang kanyang mga kaibigan na mga Chino na gumagawa ng illegal. 'Di ba? Sino Michael Yang at saka yung mga kasamahan. 'Di ba? Kaya kung meron kayong sisisihin ba't hindi natuloy yun, si Duterte, dahil yan nga po ang banta ng China. Pag itinuloy niyo ang pagpasok ng pogo, hindi na namin kayo popondohan, yung Mindanao Railway Project. So, yun na nga ho nangyari. Ang Mindanao Railway Projects,
Hindi po ito galing sa blueprint ni Apo Lakay. Ito po ay galing pa po, ang ideya na yan, kay Manuel L. Quezon. Commonwealth time pa ho. Bakit hindi natutuloy? Ang pag-asa sana si Duterte pero hindi natuloy. Bakit? 'Di ba? Wala nang gulo-gulo sa Mindanao, wala nang pasabog-pasabog di gaya nung araw. So, maganda na yung atmosphere para mag-develop pero ba't hindi natuloy? Because of that, 'di ba? Kaya nung bago pa siya bumaba sa puwesto, anong ginawa niya? Ah, kinansela na nila. Oh, alam ko nag-cancela niya kung hindi si Dominguez, etong si Jokno, alin po sa kanilang dalawa ang nag-cancela diyan, okey? So, yun ang gusto kong maintindihan ng mga taga Mindanao. Si Digong ang nagpanatili sa inyo sa lusak. Mamaya sa susunod pa nating contents makikita niyo pa. Mismo galing sa bibig ni Sara, okey? So, eto. So, we recognize this. Yan na mababa sa Mindanao si PBBM. Alam niyo naman siyempre nandun ang mga kalaban na mapanirang uri ng mga tao. Eto, net satisfaction ratings of PBBM by lokal, okey? So, sa rural +34 siya. And then, urban +23, okey. Sa mga babae, lalaki, 'yan. Okey, so puntahan naman po natin eto namang, kabila. Eto namang, saglit. Etong kaninang tiningnan po natin, ito po ay inilabas nila, noong August 1. Okey, nauna po si PBBM na pinagpiestahan, okey, yung survey niya. Pero ang coverage pa rin naman po, pareho lang din naman. Ang coverage nun is June 23 up to July 1, national survey. So ito naman hong ating, pinag-uusapan, gano'n din po, June 23 up to July 1. This is the, net satisfaction rating ni VP Sara, Senate President Escudero, and then si SMR, and then si Chief Justice Gesmundo. Alright, so tingnan natin yung mga ano rito, mga, charts. Kay VP Sara, satisfied, undecided, satisfied. Okay, so satisfied ng June. Tignan niyo yung March niya po. Tignan niyo downtrend siya, eh. Mula pa ho ng June 2023, 77, hindi na niya nabawi yan. September 2023, third quarter, 72%. Angat ng isang puntos this fourth quarter ng 2023. Okay, tapos nakaangat naman siya nung second quarter nung following year, itong June. Ang problema pagdating niya ho ng third quarter, grabe ang balentong niya rito, 'di ba? 10 points po ang pagkakalaglag niya diyan. So satisfied napakaimportante ang satisfied. Ngayon, eto rin ho yung dissatisfied. Tignan niyo, noong March na 13, naging 21 na po yung dissatisfied. Kaya ho nakuha niya. Again, ang kwenta nito, eto pong satisfied minus dissatisfied equals yang plus 44 net satisfaction. Okay, and then kay SMR, tignan niyo naman, dati hong plus 13 yung net satisfaction, 'di ba? Naging plus 29. So tumaas po siya sa SMR. Yung dissatisfied sa kanya, bumaba ho ng 2. Yung undecided kay SMR, bumaba po sila ng 10. Kaya nga po si SMR ang pinaka-biggest, earner dito. From 39 na satisfied ng, buwan ng March, naging 53 na po. Ang laki ng inangat. Gano'n din ito si Gismundo, 34 at 51, si Chief Justice. Okay? So titignan niyo si VP Sara, eto lahat ito mga Vice President po 'yan. Mula 1986 hanggang sa kasalukuyan, downtrend po talaga si Sara. Malayo siya sa tatay niya. Okay? Sabagay kasi tatay naman niya nagsimula bilang presidente, siya naman VP. So dito, yan. Eto, public satisfaction ni VP Sara. So hindi niya na 'to nabawi, hindi na siya naka-recover diyan, 65 niya, and then, ang dissatisfied niya 21,
ibabawas mo yan dito kaya po nakakuha siya ng 44. Dito rin ho sa yan sa mga, ibang mga regions, din sa mga kababaihan at lalaki, kung makikita niyo po puro ho ito pababa. Okay, from 63 naging 44, 49, naging 32, 55 to 31, 69 to 47, 80 to 73, 58 to 42, 68 to 46, and then sa mga kalalakihan po 58 to 37, grabe. And then 67 to 50. Ang laki ng baba nito 17. Oh, 'di ba? Ang laki ho ng bagsak ni VP Sara sa kanyang, talagang sadsad po sa buong, bansa natin ang kanyang net satisfaction. So kapagka ganyan ho, regardless na 'yan kung gaano pa kalaki ang iyong satisfaction. Kahit dito sa Mindanao nagkaroon siya rito ng, 82 na satisfaction rating, okey? Pero ang kanya namang, dissatisfied 9, so naging 73, okey? Pero ang tanong, kamusta naman din po yung, previous months nito or quarter, 'di ba? 83 naging 80 tapos 73. So downtrend. Yun po, kay VP Sara po ang may pinakamasakit dito sa kalooban kung tutuusin. Dahil yung trend niya pababa. Yan, ito yung mga age bracket. Ito naman sa Senate President naman na 'to. Wala kasing ganong data kay Cheese kasi nga kakaupo lang niya sa puwesto. Kay SMR, okey, ayan. 45, 39, nabawi niya rito, 53, nilagpasan pa niya yung December niya. Yung, dissatisfied niyang 26 naging 24. Hmm, tapos, yung net niya dating 13 naging 29, 'di ba? So, 'yan. Ito naman, puro lahat ito pataas. Look at Mindanao. Tingnan niyo Mindanao, tingnan niyo, So, satisfaction niya 50, tapos yung kanyang, dissatisfied ay, 30. Tapos pagdating naman po rito sa kaya naging, +20. Pero kung tignan niyo rito yung previous quarter, negative 2 po sa Mindanao si Speaker Martin. Pero naging +20 na po siya. That's in Mindanao, Oo. So malaking-malaking bagay. So actually, nag-step up talaga siya, sa lahat ng 'yan, lahat ng rehiyon natin dito, and then sa kalalakihan at sa kababaihan. So kumbaga ho, nakikilala na nila sino ba ito si Tambaloslos, ano ba ang ginagawa ni Tambaloslos, 'yan. Nakukumpara na nila si Tambaloslos kay Tambalustay. Eh, lalo na ho kung nag-survey ngayon, 'di ba, yung, pagkatapos ng bagyong Karina. Oh, halimbawa ngayon ang survey, lalo hong disgrasya 'tong mga 'to, bakit? Kasi iisipin rin ng mga tao, hinahanap ninyo flood control. Ah, pero buong taon naman konting ulan ng Mindanao binabaha naman ng Davao, 'di ba? So nasaan napunta yung mga budget? Ay naku. So ibig sabihin tama ho yung ginagawa ni Speaker Martin at yung ginagawa ni PBBM, okey, nagre-reflect yan sa survey. Of course, we have to admit na ito pong survey company na 'to is being accused of being bought by FL Lisa Marcos na naman. Ay hayaan na po natin. Okey? Gano'n naman talaga, 'yun yung nakakapagpalubag ng kanilang kalooban. So, pagbigyan na lamang po natin. Okey. So, 'yan ho yung, masaklap na masaklap na kanilang, inabot, 'yan. Hindi naman natin masisisi si PBBM at saka itong si SMR kung sila man po ay nag-angatan pagdating po diyan sa kanilang, sa rating nila diyan sa survey, 'di ba, na nagdaan. Hmm. Yes, Sara pa rin ang may pinakamalaki, totoo po 'yan. Imagine naman 65%, pero yung, bumagsak ang iyong satisfaction ng 19 points, alam niyo na ang ibig sabihin nun. Baka pagdating po next quarter niyan, lalo pang magkaletse-letse yung 19 na 'yan, baka another 19 na naman ang mawala, 'di ba? So talunin na po talaga siya
ni Tambaluslos na tinatawag niya. Hmm, 'di ba? Kasi magre-reflect na ngayon dito yung ginawa niyang pag-iwan sa mga Pilipino nung, sa gitna ng napipintong, pagbaha dahil nga po ng malakas na bagyong Karina, na siyang pinagdadasal nila, ng kampo nila na mangyari para si PBBM ay mahirapan, 'di ba? Oh, tapos sila bibida. Oh, kaya nga bago pa magkaroon tayo ng bagyuhan dito, nanguna na siyang magbigay ng ayuda. Wala pang bagyo, may ayuda na, 'di ba? Trabahong tamad. Kasi bibira pala ng layas sa panahon na kakailanganin siya. Hmm, okey? So, again, eto ha, nakita natin, siya po talaga ang biggest loser dito po sa net satisfaction survey na 'to ng SWS. Eh, kasalanan nila, eh, ano bang pinaggagagawa kasi ng tatay niya, 'di ba? Siya rin, ano bang pinaggagawa niya? Ang, tinignan po rito mga kababayan, yun pong, pagiging niyang vice president, 'di ba? Ano bang ginagawa ng vice president? Ano bang ginagawa niya nung, DepEd secretary pa siya? Dalawa yan, eh. Oh, so ibig sabihin, hindi lang po ang presidente natin ang hindi satisfied sa performance niya, hindi lang po tayo, 'di ba? Kasi nga nag-resign yan, eh, June 19 pero effective, 'di ba? Effective ng, tawag dito, July, 19, oh. So dun palang nagpapakita na po talaga na hindi talaga niya, tawag dito, wala talaga siyang kakayanan para magpatakbo ng iba't ibang mga usapin ng ating bansa. Tinakasan niya yung DepEd, lalo na ngayon, kung itong survey gayon ginawa, magre-reflect dito yung kanyang, kumbaga ho, nadulas na dila kumbaga. Ah, Pinunan niya etong sarili niyang ahensya na kung saan ang management ng kwarta ay nasa kanyang mga kamay, sa kanyang pangunguna, 'di ba? Na sinasabi niya kung titignan ninyo yung, GAA dapat mapunta sa ganitong direksyon ito, pero napupunta sa iba. Triny daw niyang itama, pero wala siyang nakuhang suporta. Lahat ba kailangan may suporta for you to stand up? Kayo, ano po ba sa tingin niyo? Kailangan ba lagi mayroong suporta, may cheering squad para manindigan ka na itama mo yung nakita mong mali? Ang ginawa ho ni VP Sara, nung makita niya raw na wala siyang makuhang walang suporta, eh, unang-una, wala ka namang ginawa, wala ka namang ni-reveal. 'Di ba wala naman siyang pinaliwanag na, "Ako po mga kababayan, nakikita ko po dito sa DepEd, ang amin pong pondo ay ginagago po ng mga tauhan ko dito. Kailangan ko ng tulong ninyo para ma-audit ito, bla bla bla. Kailangan natin ng, private auditors para mahuli yung mga tarantado rito sa pondo." 'Di ba dapat gano'n, eh. Oh, wala naman siyang ginawang gano'n. Bagkus ngayon bumida. Bakit po niya late sinabi ito? Gano'n nga po kasi talagang galawan ng mga trapo. Nakikita na nila yung problema, 'di ba? Nakikita na nila yung problema. Hindi pa nila ginagawa na ito'y masolusyunan. They keep the problem to stay, tapos kapagka kapagka nalalapit na yung panahon ng mga halalang ganyan, that is the time na sila po ay aaksyon. Para mapakita lang na sabihin, eh, sila po ay anti-corruption, yung mga ganong klase. Pero ningas-kugon pa rin naman. Bakit? Gusto nilang manatili ang issue para meron silang ire-recycle na issue at balik-balikan. Oh, 'di ba? Kaya nga, eh, hindi niya akalain sa kanyang sinabing yun, eh, babalik po sa kanya yun, sasampalin siya ng katotohanan na wala ka talagang ginawa. Kinonsinti mo pa dahil lamang wala kang suporta. Anong suporta? Kasiguruhan na ikaw ay mapupuri? Yun naman po ibig sabihin nun, eh. If I need support, yun lang naman ibig sabihin nun, na ako'y mapupuri, ako'y maki-credit. Oh, dahil po walang gano'n, hindi niya na po inasikaso. Pinabayaan niya ng literal ang mga kababayan natin, 'di ba? 'Yan, magre-reflect 'yan sa susunod sa third quarter survey. Oh, huwag kayong magtaka kapagka hindi lang 19 yung ibawas niyan. Maganda nga kung ma-0 pa, eh. Kasi wala na siya ibang mandato ngayon, 'di ba? Wala ng DepEd. So, eto na lang, ang aasikasuhin niya, ang, OVP na lamang, okey? So, iwan po muna natin ito.